Hola, toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 30, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 12, verse 1 to 11. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaganda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan?" Maring umabot ito sa 300 denaryo ang halaga. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit hindi ninyo ako kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya pumaroon siya hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humiwalay sa kanila at nanalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang Lunes Santo na po. Nandito na tayo at pumapasok na tayo sa mga mahal na araw. Yung gospel natin ngayon, yung pinaka-setting niya ay 6 na araw bago ang Paskwa. Si Jesus ay nasa Betanya, sa tahanan ni Maria, Marta at Lazaro. Itong magkakapatid na ito, nako, talaga namang sinasabi ng mga Bible scholar, malapit na malapit sa kanya. Hindi ito ordinaryong pagbisita. Ito ay tahanang may malalim na ugnayan kay Jesus. Tahanan ng pagkakaibigan. At makikita natin ang bawat isa. May kanya-kanyang katangian. Si Marta, narinig natin sa gospel, patuloy na naglilingkod. Hindi nagbago ang kanyang disposisyon. Abala siya sa paghahain, sa pag-asikaso, sa paglilingkod. At mahalagang makita ito dahil hindi lahat ng pagmamahal ay sa salita. Mayroong mga pagmamahal na ipinapakita sa simpleng pag-aalaga. Si Maria naman, iba yung kanyang pamamaraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. Kumuha siya ng mamahaling pabango, pinahiran ang paa ni Jesus at pinunasan ito ng kanyang buhok. Napakalalim nito. Hindi lang ito simpleng gesture. Ito ay sobrang paggalang, sobrang pagmamahal, sobrang pagbibigay. Napakamahal ng pabango na yon. Alam mo po ba, sabi ay 300 na denaryo ang halaga. Anong katumbas nun? Yung katumbas nun ay halos 1 taong halaga ng sweldo. Pero parang sinasabi ni Maria na walang mahal, nothing is too expensive kung mahal natin ang isang tao kumpara kay Jesus. Si Lazaro naman, paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal? Tahimik lang. Walang sinabing salita. Pero naroon siya, nakaupong kasalo ni Jesus. At minsan, ito rin ang pinakamalalim na anyo ng relasyon.
Hindi laging kailangan magsalita. May mga pagkakataong sapat na ang presensya. Lalo't si Lazaro ay buhay na patunay ng himalang ginawa ni Jesus. Ang kanyang buhay mismo ay isang napakagandang testimony. Napakaganda nito ng gospel natin ngayon dahil pinapakita rito na iba-iba ang paraan ng paglapit kay Jesus. May mga taong tulad ni Marta, nagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod. May mga taong tulad ni Maria, very expressive, malalim, very generous, handang magbigay. Pero mayroong mga tao rin namang tulad ni Lazaro, tahimik, pero ang buhay mismo ang nagsasalita. At lahat ng ito, huwag kang mag-alala, anuman uri ng pagmamahal, tinatanggap ito ni Jesus. Minsan, iniisip natin na dapat pare-pareho ang spiritual life, pero hindi. Pinapakita rito na hindi pare-pareho ang paraan ng pag-ibig. Ang mahalaga, totoong nagmamahal. Ang mahalaga, totoo at galing sa puso. Paano natin ito maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Lalo na ngayong Lunes Santo, ito ang challenge sa atin. Number 1, magbigay ng pagmamahal, ng simpleng paglilingkod sa kapwa, gaya ni Marta. Maaring may mga ordinaryong gawaing bahay, sa trabaho, o tumulong na pwedeng kapag ginawa natin ang may pagmamahal, ay maging alay natin sa Diyos. Pangalawa, maglaan tayo ng tahimik na sandali kay Jesus, gaya ni Maria. Hindi ko naman sinasabing magbuhos tayo ng pabango. Hindi laging kilos ang kailangan. Minsan, yung tahimik na presensya, yung pagkakaloob ng limos sa mga nangangailangan, ito, isang malalim na anyo ng pagmamahal. At pangatlo, hayaan mong ang buhay mo ang magsalita, gaya ni Lazaro. Hindi lahat ng testimony ay nakikita sa salita. Minsan, kung ano yung kinikilos natin, sapat na para ipakilala si Jesus. Yan ang iba't ibang uri ng pagmamahal kay Jesus. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa paalalang may iba-iba kaming paraan ng pagmamahal sa iyo. Sa parokya, meron sa aming very generous kasi kaya nila yon. Meron naman ang kanilang nilalaan yung kanilang serbisyo. Meron naman tahimik na gumagawa. Tahimik lamang pero malalim magdasal. Ano man Lord yung aming pamamaraan ng paglilingkod sa aming ministry, kasihan mo ito Panginoon. Basbasan mo ito Panginoon. Alam kong lahat ng ito ay nakikita mo. Nawa Lord, yung ganitong uri ng pagmamahal namin, lalo na ngayong mga mahal na araw na ito, ay maramdaman ng aming kapwa. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito, lalo na sa mga kakilala nating naglilingkod, nagmamahal, o tahimik na lumalaban sa buhay. I-share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Ikaw, anong uri ka ng magmahal? Ikaw ba yung tahimik? Ikaw ba yung galante? O ikaw ba yung presensya lang sapat na? Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.